Ang balita naman dito sa lineup nitong Magnolia Chicken Templados ay baka daw itong si Jason Perkins ay kukunin na nila. Ang lumalabas kasi dito sa panig nitong Phoenix Fuel Masters, ang team na ito raw ay magkakaroon ng malaking pagbabago sa off-season. At yung mga veterano nila ay handa na nilang bitawan at dalhin dito sa iba't ibang koponan basta magkaroon ng tinatawag na magandang trade offer. At parang ganyan nga ang mangyayari ngayon dahil alam natin si Jason Perkins ay veterano na at ito raw ay kukunin na ng Magnolia para naman magkaroon ng tsansa ito si Perkins na manalo ng kampyonato dito sa PBA. At kung sakasakali nga na ito si Jason Perkins ay makuha nitong Magnolia Chicken Templados, magkakaroon sila ng isa pang player na magagamit dito sa kanilang rotation sa power forward. Alam natin na ito si Perkins, mataas pa rin yung value niyan. So baka itong si Aris Dionisio maging kapalit dito sa kanilang lineup. Kung sakasakali na ito si Dionisio mapunta sa Phoenix, okay na yan sa Magnolia. Basta si Jason Perkins ang magiging kapalit. At kapag ito si Perkins sa Magnolia, pwede siya maging backup ni Save Belucero sa power forward. O kaya naman, pwedeng mag-alternate sa small forward ito si William Navarro at si Jason Perkins. Saban, lakas ng Magnolia kapag nagkataon. Kaya dito natin nasisiguro talaga na itong Magnolia Chicken Templados ngayon ay magiging ready na sa mga susunod pa na laban dito sa PBA. At alam din natin na maraming fans pa rin na nagtatanong kung ito bang Magnolia ay magkakaroon ng pagbabago sa coaching. Sa ngayon mukhang nagdesisyon ng management na mananatili muna sa pwesto itong si Chito Victolero at parang pinaninindigan na ng management na siya muna hahawak dito sa Magnolia Chicken Templados. Bibigyan pa raw siya ng isa pang chance ng management na patunayan ang kanyang capability. At ang susunod nating report, ito raw San Miguel Beer ngayon ay nakakuha ng magandang balita dahil hindi raw naging seryoso yung calf injury nitong si Fajardo at mabibigyan siya ng minuto dito sa Game 2 mamaya. Pero ang magiging question dyan ay ito kaya si Fajardo ay 100%. Nakita kasi natin na kapag hindi 100% si Junmar, nahihirapan talaga San Miguel. Sa totoo lang, hindi maganda nilalaro ni Mawala Tautua at hindi siya nakapagbibigay ng maraming tulong dito sa SMB. Nakita naman natin, tuwing siya nandun sa court, inaatake ng Barangay Ginebra yung kanyang performance. Kaya nga, itong si Tautua, yan ang very crucial dito sa San Miguel. Kung sakasakali na hindi pa rin maganda performance ni Tautua, abay magkakaproblema talaga itong Beermen ngayon. Hindi lang yung offense ni Tautua pinag-uusapan dito, kung hindi maski na yung kanyang depensa. Nakita natin na at yung rebounding, nakita natin kapag wala si Junmar, hindi nakakakuha ng rebound dito si Tautua. Ibang-iba talaga kapag si Fajardo ang nandoon sa court. Kaya nga marami naniniwala talaga na kinakailangan na ng San Miguel na kumuha ng panibagong center dahil hindi na epektibo itong si Tautua. Pero sa ngayon mukhang imposible sila makakuha habang si Tautua ay nandiyan pa dahil siyempre ongoing yung series nila sa Barangay Ginebra. Hindi na sila pwedeng makipag-trade. Kaya yan ngayon ang nagiging problema nitong San Miguel Beermen at yan ang mapag-iisipan. Kinakailangan i-address ngayon nitong si Coach Leo Austria at pati na ng ibang nasa management ng SMB. Kaya hindi na ako magtataka kung magkakaroon ng tinatawag na malaking pagbabago dito sa San Miguel, lalo na pagdating dito sa gagawin nilang mga moves sa off-season. Kung ano man ang mangyari, kung mag-champion man sila o hindi, sinigurado na magkakaroon ng pagbabago dito sa gagawin ng SMB sa kanilang lineup para makasabay sa Ginebra.